are the Shodyat Gumagalanon. And we are the group 1. Let us know what is the purpose of direct marketing. So, anybody kung hindi nakabalo kung what is the purpose with sa direct marketing. Nalamagin tayo mga past nga mga naibalaan. So, nalatay mga tagsa-tagsa mga point of view or mga viewpoints ani nga sa ang direct marketing. So, anyone? Blyden. Idea what is the purpose of direct marketing? Ano need nato siya as entrepreneurs? My point of view about the direct marketing is that when we talk about direct marketing, it focus about how to attract the customer of your product. Anybody? In my opinion, the purpose of direct marketing is to have a direct interactions with your customers in order for them to know what is your products all about. Now, let us know what is the real purpose of direct marketing. So, the real purpose, as you can see in the presentation, the main goal is to connect with people one by one. So, imagine silang tagsa-tagsaon o pwede na i-interview mo sila or inoni mo ang isang tao kasi every individual has different preferences na ay lain-lain sa mga interest, ilang sa yung gusto nila ipang purchase, sa ilang gusto na ay part na kaniganahan sila ang uban dili. So, lahi-lahi of preferences ang mga tao. Now, if magtungkol ang mga business, if you're planning or naka-already business, it's not just about the beginning. Kaya, syempre, di ba, if mag-start ang business, daghan ang mga tao curious. So, gusto sila i-try ang inyong product. So, what if dili tayo sila ganda sa inyong lakay sa inyong product after nila ma-try? So, possible, dili na sila mo balik. So, possible, yung business, dili siya mo continue. Now, let us move on. Direct marketing. So the first phase, we call this personalization. Anong personalization man? Diri sa first phase is diha di mo i-know ang imuhang customer. Diri sa presentation, identify individual characteristics using a database to tailor personalized convincing appeals. So, what do you mean by database? It is a digital storage system kung asa ginakit ang mga informations about their customers. So, later on, maghatag ko ang example kung saan mo pagkakuha sa ilahang database para sa ilahang mga informations. Now, the second phase. Wait, so, ano naman nag-matter ang first phase? So, when you understand kung saan ka-difference sa isang person, kung ano sila mga habits, sila mga interests, like what I said earlier, maka-storya nga sa ilaha personally kung ano sa ilaha mga gusto pala nga improvements or kung sa pala gusto nga i-purchase puhon-puhon. So, how to do it? Collect data about your customers and store sa database. So this helps you tailor your messages and offers to they really connect. So example, if ang customer is not buying siya o skincare products, sa sunod, hindi mo siya pwede offeran nga basta nga lang ng pet food. So dito siya connected. Kung nag-purchase siya or ganahan siya sa skincare products, dito po di mo siya i-on. Kaya mo man niya ang mga gusto. Now the second phrase. We call this building long-term relationships. So, rest akong gingon ganila nga, it's not just about the beginning. It's about how you keeping your business survive. So, building lasting relationships by offering products or services based on customer knowledge, reducing acquisition costs, and increasing loyalty. So, imuhang ko ako ng ilang loyalty. So, why does it matter? So, it's expensive to
find new customers. Nga naman expensive because you can't keep on pleasing your customers. Pero di ba, mo na ito ginahin mo, ato silang gina-please para lang mo buy sila sa product. But it's expensive to find new ones. So, keeping existing customers or consumers saves money and earns more time. So, how to do it? Use your knowledge of their preferences to offer them more things they're likely to enjoy or need. Saying sa akong example ganina, skincare. Katulad ipad ganina is para lang sa mga pimples or anak. Wala pa siya nakadiscover sa iyang curly face or sa panalain niya mga dark spots. So sa sunod, imo siyang offeran anak. So think of it like this. The first sale is just the beginning. So syempre, mag-open ka o pag mga business, dahil may palit ito, nag-promo ka, nag-soft opening ka or nag-hard opening, na kay mga freebies, syempre, daghan o mainggan nyo ang bukalit. Same sa inyo ganina. As you learn more about a customer, your future sales become easier and more profitable. So the third grace is testing and improving. So test and measure responses to refine strategies, ensuring optimal resource allocation and effectiveness. So why does it matters? Not all marketing strategies work equally well. Mo na di ba natin mga lahi-lahi ng marketing strategies? So testing helps you figure out what messages, product, or timing get the best response. So how to do it? Send out different versions of your marketing to small groups and compare results. So mag-start ka sa small group hanggang sa mga dako-dako. Di ba mo yung purpose sa ato ang market research, ato ang pangpao nila mga informations, ang sa ilang mga preferences. So connected yung gapon siya sa direct marketing. So ang result ani kay you spend your budget wisely and your marketing gets stronger over time. Kaya di naman ka magkalas-kalas of energy nga. Imo siyang i-convince ani nga, di tayo siya interested. So nakasave ka sa imuhang budget at sa imuhang time. So for the final thoughts about these three graces of direct marketing is power because it lets you first understand and speak directly to your customers. Personalan. Next is they keep coming back with the offers they care about. Third is improve constantly by learning from real results. So, dili lang ka nagbuot-buot or naggamag-gamag lang kung sa imuhang pwede i-offer lain. Nakay ka ng dito sa database, nakay mga info, nakay mga kuha nila mga ang sa gusto nila para sa real result yun, para effective yun siya. So like Theodore Levitt said, marketing is about making and keeping a customer. So other marketing daw is just about making and keeping customers. Well, si Peter Drucker, nagingon siya ka, the best marketing happens when the product and customer are such a good match that the product almost sell itself. So, ang product na ang musal mismo siya kaugalingon. Kay, nakuha man mo ay mong target audience, mong target market. Next. So, how customer is changing? So, natay three ka-era din on how the customer is changing. The first era is the pre-industrial era. Diha nga part is personalan pa mismo ang ang connection between the seller and sa consumer. So, diri nga part, example niya is shoemaker selling directly to customers. Kung asa siya gihimo, asa siya gi-display, diretso in contact with the customer. Kay before, di ba, wala pa may kadang wala pa technology, wala pa so personalan pa din mismo. Actually, nakapali siya karon, existing pa din siya, but sa gagmay na lang ang mga businesses. Then next is the industrial era. Dito na ang mass production and indirect sales. Dito na ang mga wholesalers, retailers. Then
with your consumers. So, another via databases, same sa patingon kanina, nga nakastore ang information sa mga consumers. Then, pwede namin mo sila i-message through sa email, sa SMS, or sa mga ads mismo. The other part is diyan na ang kanang pag-example. For example na siya sa tibuok na era ka. Example si Jacqueline. Ang suki siya sa Watsons. Tapos, sa pagmalit niya dito sa Watsons, na siya katong kanang sitawan na kanang card gani. Okay, ang Watson card. Oh, loyalty card. Na siya loyalty card dito. So, sa ilahan loyalty card, na nakastore dito yung info, yung gender, yan, no? Tapos nasa yung mga past purchases. So, na dito. Bali, ang ato nga yung mga informations, so yung mga past purchases, nakuha na ito niya, na ito nakastore sa database. So, after that, ma-identify na nila kung unsa ang ilang mga preferences, kung gusto ba sa mga hair care products, or makeup ba kaya, or skincare. So, after anak, I don't know kung lahat sa WhatsApp sa send mo message or mga anak ko. Pero ibutan na nato for example, na ang WhatsApp kunuhay is nag-send sa iya nga Jacqueline na good afternoon, or good day. Tapos, anak sila nga kuan. Naani ka, na-sale ni Carol na sa hair care products, pwede ka mo avail until limited time only. So, si Jacqueline na ikaw niya siya nga, mupalit anak nga product, nagdali-dali siya kay nag-sale ko, kasi may din gusto og sale, di ba? So, inana na mismo. You see, ang iyahang target marketing sa iyahang loyalty card dito na message niya siya directly. So, kato siya, mainggan nyo na. So, nakabuild sila of relationships. So, that's all sa customer, so how customer is thinking. Availability and important metric. So in the world where it is increasingly difficult to control availability, direct marketing makes a considerable appeal because properly conducted, it is very controllable compared to the less disciplined marketing activities. So, with the help of direct marketing, you are in control sa mga words ito mapag-inunin mo sa mga customers nimo. So first, the content and timing of your selling message can be controlled. Second, the cost can be controlled and the result predicted. So, whether ka nang naapoy ka ng sales lady ka or salesman na kanang istorya sa inyong customer, so di ba nasa-job with problem po, kanang sa dili ma-control kung sa ilang maingon na advantage or disadvantage. So, ang problem ato kay kanang ang sa sales lady o salesman kay kanang the way na yun sa nila pag-istorya or kanang the way bitaw nga pag-deliver sa ilang message kay di ba na may uban customer sa imuha is kanang murag dinay ra na pag-istorya pero sa ilang kay dili na dahil timing. So, or the way their personalities affect and how message is received. So, you are not really in control. So, with the help of direct marketing, you are in control. Next week. So, every message goes out as you want it to. First, using the styles of language you think to suit your company and your market. Second, in the order you determine the space, calculate, sell. Third, and the right page you select with the design you think reflect your image best. At the time you want it to, when you have learned, it will gain the maximum response. And the last, even the phone call you have handled by your phone communicator, just as your script laid out. So, kanin sa kanang ako ano kay di ba sa inyong companies namin yung salesman o sales lady. So, naran na sila kung isa nga style sa ilang language sa pag-istorya pero kanara kung nabasa sa inyong company o sa inyong market. Cut down the rest. Some businesses, by their very nature, involve more rest than others.
most of your volume of investment is acceptable height of involved. But in almost all cases, you have to commit yourself to agree deal before you are sure to outcome like need to be looked at that retail businesses. So, di ba pag ka nang mag-open ka o ka ng shop, sin pag gusto siya ka may so, kailangan nyo din mo i-read ka ng mag-commit na kasi yung mga kawalingon na ka ng ready ka sa mga outcome na mahitabo or ka ng disadvantage dito. Kailangan nyo ka ng madawat din mo ba kung sa kayo. Nag-open mo ba na business, so sa imong kawalingon is really na ka kung kasi possible na mahitabo. So whatever you decide, you will have to find appropriate site, rent premises, find out and buy stocks. Then of course, kasi pag usa ka kanang gamay mong shop, kailangan yung ka stock. So the point is simple. Few businesses offer much guarantee of success before you invest your money. So di ba na may upan nga ka ng mag-invest? So, dili sa din mo di ba dili sa din sila mo-buy sila ang work sa wala sila yung background nila check like dili ba na scam. The rest is a high learning because you don't control the situation nila. But direct marketing allows you to test how people feel about your product and offer price. Relationship management. Customer relationship management or CRM is a phrase that describes how your business interact with your customer. In other words, CRM is also about what you do with that information to either meet the needs of
be sure that working and identify areas of improving and making informed adjustments to determine customers' needs and achieve goals. So, the characteristic of relationship marketing. Relationship marketing is about building relationships which are characterized by concern, trust, commitment, and services. First, the concern. Relationship marketers are concerned for the welfare of their customers. So first, the concern in relationship marketing, business generally care about the well-being and satisfaction of the customer. So this concern is about understanding customers' needs, listening to their feedback, and ensuring they feel valued and respected throughout the interaction. So trust and commitment, not just one or the other are present. We produce customers that promote efficiency, productivity, and effectiveness. So trust and commitment, strong customer relationship when businesses consistently deliver on their promises and act with integrity. They earn customers' trust. This creates loyalty and builds a foundation for ongoing mutuality and beneficial interaction. Next is the services. The outcome of this concern for customers is an environmental of relationship, commitment, and trust. It's a desire to provide excellent services. So services is a natural result of genuine concern, trust, and commitment. Businesses that prioritize this value are motivated to do the extra miles of their customers. They aim to provide a personalized, efficient, and high quality of services that only meets expectation but often is them strengthening the customer's relationship. Benefits of CRM. CRM focuses on creating a one-to-one relationship with customers, demonstrating understanding, care, and appreciating. It benefits companies by enhancing marketing, improving efficiency, anticipating future needs, and expanding their customer base. CRM allows for superior services, improve marketing, and improve efficiency, thereby enhancing the bottom line of customer satisfaction. So, ang kanil mga customer is lahi-lahi mo yun sila ang satisfactions like magkukot kang business. So, kanang makatabang po na to ang mga individual na customers kaya makagather kanila og mga idea or usa diya sa mong product para ma-enhance ang imong business. So next is customer profile. So ang kani customer profile is kani mga customer na wala na kabalo. Example, natay business like sa mga business, mandubag. So ang mga customer mangutana wala na kabalo sa individual na customer na ba sila sa business or usa sila diya mapalit ba sa atong product or ganahan na sila sa atong product kay naay mga abang customer mangot kay depende sa ilang pananaw sa atong business o ganahan ba sila na sa atong business sa atong gibaligya or dili. So next is customer buying profile. Customer buying profile. So kani sila Lara sa ila magod nga palit ba kato sa sila mo palit sa tuwa or di ba sila ganahan mo palit kay sa diya kay na lahi man ang ibang tao pananaw sa imong product. So customer buying preference. So dayo ba nga agi-agian na ang imong imong negosyo pero sa wala pa bitaw na nakuha sa mga ibang tao na sa bitaw wala pa na ilhan kay dili pa ano. So
is customer services profile. So, dire na napagoy ko bang ban mong good if kanang ubang mga individual sa mga tao kay nasa na mga problema sa business mong basta comes to kanang bagpo pabitaw magbaduha sila palit kay kanang kurang example ay bago so bago mong negosyo so musunod yan sa inyong store tapos daghan kayo silang pangutana kay ang ubang mga tao magod kay nasa sila mga issues anak ito nga bago open sa store para to Oh, hawak na rin ako. Building value for you. By providing this information and analyzing it, you can then build a strategy with this information to maximize the fit business opportunities by anticipating your existing customers' needs. Ang meaning ng is na kinabalik-balik mo yung mga opportunities para sa imong mga existing customers para magbalik-balik sila sa mga kalit. But, identify your best customers. Ang nakalahi sa best customers o potential customers, ang best customers, nauni siya ang imuwang kanang suki, dyan mo. Pero ang potential customers, nauni siya ang nagalabay lang sa imuwang store. Dahil ang complementary products, you can sell your customer. Dyan siya ang nanakita ang example magpalit ka o kanang phone, dahil na siya, kumplito na bitaw siya, na siya charger, na siya earphone, then na siya phone case. Lahat freebies. Oh, yes. Targeting marketing campaigns, materials, and promotions. Muna ba ito nag-product launching talas? Di ba nagtagin mo mga brochures? Dahil kanina kay brochures, dahil kanang advertising, Flyers. flyers. Nato siya is building for you para sa yung kabalikan kani is building value for the customer para sa mga customer. Make ordering or buying easier to refill order forms and email reminder. So, kita para hindi ka makato, magamit na of forms, dito na mag-answer kita o sa pang need sa kanang company. Tailor the shopping experience for your customers and allow self-service to reduce customer wait time. So, kita mga customers natay right na natay right na pwede kita ang mukuha sa atong order or pwede mo sila ang deliver pero mas okay kung kita ang mukuha sa atong order para dili ka magulat o pinaka-oras. Develop an email letter or blog with topics that would be of interest to customers to earn their loyalty. So, di ba, remember mo, nag-limot ako vlogs kay pabingwit, di ba, ato ang product, ibutan na to sa ato ang, bili mo na to mga, vlogs na then ibutan na to ato ang product, dahil ang meaning sa itong product para ato ang customer, dili niya ito magsaw sa istorya o kung sa ato ang unsay sulod sa itong product. So, nag-limot ang vlogs dito para ibutan na to unsay information sa itong product. Oh, yes. Quickly share updates and response comments, feedback from customers. Mauni siya. Di ba, halos doon na itong mga products kay gina-post na nato sa online, kay mas madali na itong mga benta, di ba? So, dapat quick mo update. Yes. Mo update sa ito. Sa ito ang customer para kabalong na o sa'yo problema sa itong product o sa'yo hindi ikaw. Offer at online forum where customers can provide reviews and feedback. So, ano yun siya is online, like, hindi na mag-zoom, mag-storyahan na dito, para, dili na gana ng chat, ng messenger kay hindi na kayo ang makasod niya tao. Dito na sa Zoom, kay isa pagtanan ng So, offer free products to your best customers. Mas sila itong kinuha video di ba, sa upahan na to, di ba, sa product launching na to, di ba, nagpa-free
This gives them an advantage over competitors who don't have that knowledge. Kaya mamunin ka na, lahi mo ang kanang businessman or businesswoman kaysa sa entrepreneurship. Besides spending on recruitment and hiring costs, if a company spend the right amount of money to attract new customer, not too much or too little, it will get better result. It means makaging ka o more profit ka na. So, yes. Gains of performance look that strengthens over time. As they continue to recruit the right customers and serve them well, the business improves, profit grow, strategies become more effective, and everything keeps getting better. It becomes a positive cycle of growth and improvement. That's how it is. Yes!